2,000 years later. Meanwhile, so matutulog muna ako, magpapahinga nun. So, see you later or bukas. Hanggang 8 ito guys. Pero don't you worry guys, sa vlog ko may na-upload na ako isang vlog. Pero sa March 11 yung mga upload ko mga, I think, hanggang kung ano ang date yun. 11 then next week. May mga naka-schedule na upload na lang ni YouTube sa schedule time. Pero yun na ina-upload ko na matagal na. I-schedule lang, naka-schedule upload lang siya. Automatic upload ni YouTube sa schedule time. So, yes, see you in any other vlog. Good night, everyone. Even though it's afternoon, good night. meanwhile, 2,000 years later. The next day. Hello po, may strawberry po kayo? Strawberry po. Strawberry.
Naligo din kami. The next day. Two thousand years later. So yun guys, good evenings. Kagising ko lang talaga guys. Ayan. So, syempre, work ya. Mahirap ang work. Ayan. Hirap mag-nurse. So, night shift ako. After ko night shift, pagdating ko dito, natutulog ako ng 8 or 9. Pero tumatawag muna ako sa province. Nag-video call muna ako. And I am so happy pero hindi ko pa pwedeng sabihin yung happiness ko kasi sa akin yan, masaya ako. Sa sarili ko yun, hindi ko pwede kasi mahirap na. So, I'm so happy guys, I'm so happy. So, yun lang bukas, next week, afternoon shift and morning shift na ako. So, kasi almost 1.5 month yata akong night shift. Guys, so mga siguro 4 days or 6 days lang yung morning and afternoon shift for the previous March. Pero February din, night shift din ako ng mga half month niyan eh. So, ang hirap ng night shift guys. Sabi nila, pag night shift daw nakakataba. Kasi pagkatapos mo nga namang mga trabaho, tutulog ka sa umaga. So, minsan pagod na pagod. Kasi, iba kasi ang trabaho sa night shift eh. Mabigat sa katawan. Mahirap magtrabaho ng night. Yun ang masasabi ko. So, ang tendency, kinabukasan, hindi ka patutulog yan eh. So, matutulog kayo mga 8 or 9. So, ang isa mo lang yan, mga 4 or 5. Depende na lang. So, ako sana mag-jogging ngayon. Pero, since nakatulog na ako at parang pagod na pagod ako.
kasi tinutulog ko yun kasi para sa next duty ko, babawi ko yung strength ng lakas ko para hindi ako pagurin. Ganon, may strength ako sa next duty. Since bukas, medyo tulog ako. Yun. So, thank you for watching my vlog, guys. So, yeah. Actually, kailangan ko pa pala ng isang bookshop dito, guys. Yung bookshop. Ba't pa ako na next? Joke lang. So, ayun. Yun, guys. Ito na yung bookshop ko. So, bala ko, lagyan nyo ng mga bags na lang. Kasi nakalagay dyan sa bookshelf ko na yung mga organizer, mga etc. Like, essentials. Like, accessories, pouch, perfume, colognes. Yun ang nakalagay sa medicine ko, medicine and tools. Yun ang nakalagay sa bookshelf na yan. So, bala ko, ito, ang ilagay ko dito ay bookshelf na slim. Tapos, alisin ko yung ano dyan, yung mga perfumes, mga essential ko, yung makeup, and hindi naman maraming makeup actually. Yun ang aking makeup, yung pouch na pink na yun. So, halos lahat siya mga etc. lang. So, yun ang tatanggalin ko. Yung bookshelf niya, paglalagyan ko na lang ng mga bags. So, yeah. Ang gulo ng mukha. Guys, I am so very natural. Sometimes, wala akong makeup pag ako nagbablog, guys. So, yeah, guys. Actually, nakakita ko ng mga condominium via Pag-ibig, kaso nasa Mandaluyong siya. Layo. So, I can't be there. Ayoko dyan. Ayokong tumira dyan kasi nandyan yung ex ko. Ayoko dyan. Basta. Pati malayo at the same time sa work ko. Hindi din ako sanay tumira dyan sa Mandaluyong. Hindi ko alam kung saan dyan. Ang alam ko lang dyan, Mega Mall. Yun na alam ko yun. Kasi nag-work ako sa Banco de Oro large branch. Kung saan nandun si Henry C. Table ni Henry C. Nag-work ako dun sa Mega Mall branch ng Banco de Oro. So, yun na ang alam ko. Pero hindi ako marunong dyan sa Mandaluyong. So, since sa Makati City ako nagtira ever since 2007, almost 9 years, from way back pa 4 years and today is 5 years, dito talaga yung pipiliin ko na location ko kasi dito ako sanay, alam ko yung pasikot-sikot dito, matagal na ako dito nakatira. So, yun ang hinahanap ko, guys. Or, yun lang. Or, sa Manila kasi, I think nasa Manila kasi nag-try ako dyan sa Sampaloc sa tapat ng University of Santo Tomas. Nasa dormitory ng Madrid na almost 8 years of my life. Guys, almost 8 years of my life I live in Sampaloc, tapat ng UST sa dormitory ng mga Madrid. And almost 9 years of my life I live in Makati City. I never been everywhere, guys. Yun ang masasabi ko. So, if ever I will gonna have a condo or Makati City. So, based from my hard work, guys. Yun ang pipiliin ko, guys. So, syempre, matanda na tayo. We need to be practical in our decision making. Yeah. So, my viewers is increasing right now. Thank you so much for watching me. So guys, nakikita nyo sa akin vlog, nung bata pa ako, dinilit ko na kasi yung 2009 ko na vlog. Pero, nandyan yung vlog ko na bata pa talaga ako, like, I think 2011. Guys, nung hindi pa okay yung bahay namin, hindi pa renovated and everything. Matagal na akong nag-vlog, pero hindi pa ako marunong mag-vlog. So, yung ina-upload ko dati mga parang video may music lang noon, pero hindi ako nagpa-vlog na nagsasalita kasi hindi ako marunong noon. Yun lang ako. Then nung ako nag-dormitory, I made a vlog about study vlog just to motivate others to study rather doing bad things, guys. So I never been like others, like
Halimbawa, ang bahay mo sa Mantaluyong, pupunta pa dito sa Makati City sa dapat somewhere para lang mag-ingay or para lang mambuisit or mag-gusto. I've never been like that. That is a bad routine. So, I'm very focused on my development, my betterness. Kasi, I am not that stupid, guys. So, hindi ko kailangan gumawa ng masama para munlad ang buhay ko. So, in decision making, hindi ako yung tipo na pinipili ko yung kaibigan ko, guys. Pinipili yung pakikisamahan ko. Yun yung tinuro sa akin ng mother ko. I have few friends. I am happy with that few friends. I don't need to be or I don't need more friends. Pero hindi mo naman alam kung sila ay nakakatulong sa'yo sa pag-unlad ng life mo or i-down ka lang nila. Yung mga ganun guys. So, I'm very careful because I am in the 40s. I know what is good and right. So, sa age ko na to, hindi ko kailangan na magparinig sa isang tao sa struggling of her life or his life. So, professionally speaking, I don't need to be like that. That is as in, I know it. I know what is wrong and right. So, yeah, I'm not desperate like that. So, I'm very concerned with what is my comfortment and what is my betterment and wellness. Wellness, a total wellness, psychological, mental, and physical, and everything, and cognitive, etc. So, yeah. Dito sa kwarto ko nga, I priority my comportment. Like, syempre, nag-work ako. Hindi ko kailangan bumili ng mga cellphone ganyan. Kasi kita mo naman, yung cellphone ko, 5 years pa, bago ako makabili ng cellphone na bago. You know? Alam mo yun? So, hindi ako mahilig sa mga gadgets natin. So, I priority what I need. Katulad ngayon, sakit-sakit ng likod. Alam mo, masakit ang likod ko sa previous years ko. Nakikita niyo sa vlog ko. Kasi yung aking higaan hindi maganda. Kasi bumili ako ng higaan na bakal. So, right now, after 5 years, I decided to buy IKEA bed. So, that's my comfortment. Hindi ko kailangan gumastos sa mga bagay na, for example, consyonan, magpapainom, mga drinks and all. Hindi ko kailangan yan. Kailangan magkaganon. Kasi mahirap mawalan ng pera. So, I budget all my needs. Wala namang perfection when it comes to income. Lahat naman nagkakaroon ng credits. Pero, ang importante na babayaran mo. So, I may say, I am so happy. I'm so happy kasi na parang naayos ko na yung kwarto ko, na-reach ko na yung aking comportment like that. So, ang kulang ko na lang condominium. So, and car. Sabi ng dad ko, bumili na daw ako ng car ko. Kasi sa province, may kotse ang family ko, ang tatay ko. So, hindi na kami nagsisita. Nung wala kaming car, guys, ang ginawa ng mom ko, ng nanay ko, nagsisita ng sasakyan. He pays, isitahin niya yung isang tricycle, kami lang sakay mo, para balikan niya kami, pupunta kami, beach kami, sisitahin niya yun, kasama yung driver nun sa pagkain and all. Pero ngayon, nagkaroon na kami ng car na almost 2 years na kami may car. Hindi na kami nagpupunit. So, dito lang talaga sa Manila ako nagpupunit. Sa province, hindi ako masyado nagpupunit. Kasi almost sita yan. Kahit na ako nag-aaral sa St. Mary's, nagsisita, commute lang talaga yung paghalimbawa after ng tuwian. Pero almost all the time, sita yun. Sita lahat. Sinisita ng nanay ko. So, yung dad ko, sabi niya sa akin, umili ka na lang ng kotse kung wala yung condo. Hirap makakita ng condo.
Like, I will try my best. Sabi ng dad, kahit second hand, basta, hindi ka mahirapan ng pagpasok. Kasi, actually guys, if you compute, pag na-watch niyo yun sa akin, living alone in the city, yung how much is my monthly expense living alone in the city, yung aking traveling expenses, like yung commuting ko, yung pag-aangkas ko, is more or less 2,500 pesos. So, if you have your own car, yung 2,500 pesos na yun, malaki na yun. Parang malaki yun para sa traveling expense. Pero kung meron kang car, siguro mga less than 1,000 lang ang magagastos mo. So, yeah. So, I was trying so hard to have what I want. So, at our age, so in 40s, hindi na natin priorities yung mga bagay na mga socialization. Mas priority na natin magkaroon tayo ng sarili. Kaya rin nakikipag-social ka, wala ka ng sariling bahay, wala kang sariling sasakyan, di ba? So, makikipag-social ka na ganyan. Wala ka naman naman. So, my priority is to have a house and car. So, sana magkaroon na ako ng condo, guys. Although yung car, kaya kong bumili ngayong taon na car. Pwede ko naman i-loan. Then, installment. So, hindi ko priority. Basta na magkaroon ako ng sasakyan. Sabi na ko sa amin, baka naman brand new. Like, yung problema ko, saan ko ipaparada? Paano ko nakawin yun, diba? Yun naman ano ko, diba? Wala naman dito hard garage. Like that. So, ipaparada yung sasakyan ko dito. So, kung may condo ako, bibili ako ng garage kasama na doon sa condo. Diba? At least, safe yung sasakyan ko. So, yun lang guys. So, marunong naman akong magmotor pero abiling sa akin ng nanay ko bago namatay. Huwag daw akong magmotor. Maraming hinabilin sa akin ang nanay ko bago siya namatay. Like, huwag akong mag-aasawa ng about sa ex ko na may asawa, huwag akong mag-aasawa na may asawa, and all, lahat sinabi niya sa akin about sa aming property, kailangan maging nag-inis, talagang lalo siya umalis na bahay na Amerika, yung ating kailangan mag-inis, yung paligid ng bahay. Yung yung bago siya namatay, sinabi niya sa akin na bakuran ko sa likod ng bahay namin, tambakan, ayusin. Kaya, I am so very, very hardworking just to reach yung mga sinasabi ng nanay ko, diba? So, yeah. Actually, ako gusto ko kailangan ko ng pasukat sa likod ng bahay. Kasi, sometimes kasi may mga madadaya. Actually, aming lupa doon is almost 1,000. I don't know, basta gano'n. So, kailangan kong ipasukat siya bago siya tambakan. So, nag-import na akong pantambak na lupa. I think kagasuso ko naman ng 10,000 just to finish up or to landscape the backyard. Kasi ang plano ko doon, magdagay ng swimming pool. Kasi parang hindi na kami magkabas-labas pa, may swimming pool kami sarili. So yun, swimming pool na may na may bubong. Yung swimming pool na bubong, yung may bubong ang titiliin ko guys. Yung transparent, yung parang glass yan. Pero hindi siya glass. Ayoko kasi din na madumihan yung pool. Kaya, hopefully one day. So, alam yun ng boyfriend ko na gusto kong palagyan ng swimming pool yung backyard namin. Kasi hindi ganun kalaki yung solo namin sa photographer. Malaki din naman kasi yung deduction. Although malaki na, let's say malaki, deduction malaki din. Kaya, ayun, trying so hard talaga to get and to reach yung plan namin ng nanay ko while this live ng panahon na yun. So, napanagnipan ko yung mother ko guys.
Tingin ko yung mother ko. Angel siya. Angel siya, guys. Tapos sabi ko, kapatid ko siya eh. Tapos, buong sa akin, ko siya, gano'n. May pang-angel siya puti, guys. Tapos niyakap ko siya. Iiyak ko siya. Iiyak ko kasi nakikita niya kasi panaginip ko. So, yeah, let's move on. Ayoko na. So, yeah, that's all. Hindi naman ako, hindi ko kailangan maging makasalanan ng tao just to be happy, guys. I don't need to be like that. I'm happy achieving my goals. Yun. Hindi ako happy kapag yung nakakarinig ako ng almost all the time na lang, all day. Halimbawa, everyday na lang, merong magpaparinig sa akin ng ano, yung wala akong ginawa sa kanilang kasalanan. And sometimes, hindi ko na yung pinapakinggan kasi hindi ko na problema yun, guys. So, I don't need to be like that. Magiging happy ako. Di ba, for example, di kailangan magkaganon sa kanila para maging masaya. I am happy achieving my dreams. Doon ako masaya. Ano? At happy ako sa family ko na nakakatulong ako. And na-reach ko yung goal ko. What more pa na-reach ko yung sariling condo and car ko. So, mag-asawa na talaga ako, guys. Tanda ko na, kailangan ko na mag-asawa. So, yeah, malapit na yun. Malapit na yun, guys. Slowly but surely. Malapit na yun. So, sabi ng nanay ko, wag ako mag-asawa ng Pilipino. So, I'm happy about it. So, nagkasundo kami dyan. Hindi ako mag-asawa ng Pilipino. I'm sorry. Kapag may naniligaw sa akin Pilipino, hindi, no. I said no talaga, guys. Kasi nag-promise na ako sa magulang ko. Tatanda na ako. I don't to be like that. Hindi ko kailangan magkaganon, maging desperada. Or desperado sa sarili. O manira na iba para sumaya ang life o maging better sa kanyang buhay or sa buhay. So, yun lang. So, thank you for watching my vlog, guys. I'm so happy. Yun naman, sabi ko, simply happy, guys. See you in my other vlog or full time vlog. Collab-collabs lang yung mga vlog ko, pero didikit-dikit ko lang. So, yeah. Yeah. 2,000 years later. Meanwhile,
2,000 years later. The next day.